ito, pinupokpok to. Kuryente ko. Sige, apak-apakan mo lang, accelerator. Sige. Mga kapatid, ito yung ginawa nating conversion, yung rack and pinion. Ayan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung original. Kasi nandiyan yung isang coaching kuba. Ito mga kapatid, oh, tignan nyo. Oh. Ayan, oh. May linkage siya. Pero ito, may tama na, oh, mga ano niya, oh, mga tie rod niya, oh. Oh. Kaya ito ay malakas na ang wego. Meron pa siyang steering stabilizer. At ito yung gearbox. Oh, ayan yung gearbox. Doon sa ginawa ko, na naglagay tayo ng rack and pinion, ano ang mas gusto nyo? Yung luma, ang inyong steering system, or yung bago na rack and pinion? Tapos lalagyan ko ng electric or electronic power steering. Ito. Ito mga kapatid, yung electronic power steering. Ayan. Kaya inuulit-ulit ko po sa inyo na itong coaching kuba na to, itong Beetle na to, talagang pag ito ay lumabas na dito sa Autoruns, 100% para kayong humahawak ng mga modelong sasakyan dahil doon sa kanyang steering system. Yung susi nasira dahil sa kalumaan, mapuputol na, hindi na maka-start. So ngayon, magre-rekta na lang muna ako dito sa ignition para po ma-try natin na ma-start itong makina. Yun. Alright. Yun. Kailangan ko ngayon ng pangrekta, pang-jumper. Okay. Bigyan ko muna ng power. Ilaw dapat to. Ayun, milaw na, oh. Milaw na, no? Okay. So, naka-on muna yan. Yan, may power na tayo. Starter! Ano? Meron ba kuryente? Ha? May kuryente? Ikaw nga taga-start, Mark. Turo ko sa'yo. Ito, pag didikitin mo lang to. Yung wire na yun. Oh, ididikit mo lang dyan sa nakatalop na block. Ha? Yan yung pinaka-start. Op! Okay, uno muna. Tingnan mo kung may kuryente. Sige, start! Isa pa. Walang kuryente. Tignan natin kung may power tayo rito. Kuha ka ng ano? Kuha ka ng test light. Test light, test light. Dapat ito, naka-on na to eh. Uy, may start na! Ang bilis! Meron. Meron. Sige. Sige. Sige pa. Wala. Contact point. Sige nga, paki-start nga. Tingnan mo kung may contact point doon. Pag wala, linisin natin to. Grabe yung dumi. Yung nag-umido. Ngayon, ikot mo ngayon sa uno. Ano? Okay. Pag tumapat dito, hindi uno yun. Dapat dito siya tumapat. Sige. Tapos yung timing mark. Wala na talagang contact. Kaya sa mga ganitong sasakyan, basta may baong ka lang contact point o may baong kang liha, ay nako. Biyahe lang ng biyahe. Ayan ah. Ayun. Okay, subukan natin. Kung may kuryente na. Tignan natin. Sige. Oh, iro na. Sige nga. Wala pang gas. Sige lang, sige lang.
Diba? Buksan mo muna yun. Buksan mo muna yun. Tingnan mo kung meron lumalabas na gasolina. O, dyan sa ibabaw. Sige, redondo. Yan natin. Sige. Wala. Yan mo na. Kunin mo yung pump doon. Tignan natin kung pwede. So dito, hindi to gumagana. Tanggalin muna natin. Tinanggal ko kasi mag-iinit yung coil eh. Sa mga ganito, yung mga lumang sasakyan, pag matagal ka naka-on, mag-iinit yung ignition coil mo. Kaya minsan hindi ka mag-start. Sige, start! Teka, tumutulo rito. Sige. Pag hindi pa rin, kunin na natin yung karburador dong isa. O sige, start! Tingnan natin. Op! Check muna. Hingi muna ako ng pansalubong. Ngayon mga kapatid, ito kasi, may labi ka ba? Ito, pinupok-pok to kasi baka nag-stack up yung floater. Oo, tingnan natin. Tapos salubungan natin. Sige nga, start! Kukuryente ko. Op! Nakakakuryente. Sige, isa pa. Sige. Sige. Sige, apak-apakan mo lang, accelerator. Sige. Grabe, parang diesel. Alisin mo na yung start. Alisin mo na yung start. Ayan. Hindi, apakan mo na lang. Pagka umi-start na, alisin mo na yung sa ano. O sige, one more. Alisin mo na. Ayan, apakan na lang. Ala! Umandar na! Ayun, walang minor. Sige, isa pa. Wait. Sige. Start. Oh, nawala kuryente. Op! Sige, start. Yan. Start na yan. Okay. Rotor. May dumating na customer, nasa tow truck. Tignan muna natin. Ano po ang dala nyo? Yung BIOS. Ginagamit ng mga anak nyo, ipinark sa isang lugar na baha. Tapos, pinagawa nyo, pina-check yung computer box, umi-start lang ng isang beses. Hindi na ulit. Tapos, nag-change oil kayo, hindi na ulit. May check engine ba pag ini-start mo? Pag naka-on? Tapos, nagpalit na rin ako ng fuel pump. Ng fuel pump. Iniscan ho ba yan? Ayaw basahin yung kwan. Ayaw. Walang power. Oh, pag ayaw basahin, not equip yung computer, ang ibig sabihin, walang koneksyon yung computer. Walang link, oo. Oo. Tsaka, yung body niyan, tingnan mo naman itsura. Ay, nako, ito, pakita ko sa inyo. Body, halika, ito, pakita ko sa inyo. Halipo kayo rito. Mukhang, kinuan eh, sinalantari. Oo nga po, ito. Ito po, tignan nyo po, Oh. Akala nyo, bago. Di ba? Nung dinala sa amin to, talagang luman-luma ang itsura. Luman-luma ang itsura. So yan, nakala nyo, bago. Kuhanan mo doon sa gawiron. Yan, ay bagong hilamos po ito. Ganyan ang gagawin po natin sa BIOS nyo. Para paglabas dito, talagang akala nyo, brand new. Brand new. Scan ko muna. Pag dito pa lang, wala na, not equipped na, wala ka talagang ano. Vehicle identification failure, the reason is the scanning does not supported. Please try again or use the manual select. CM2, ECM, not equipped. Hindi nung pwedeng not equipped. Ibig sabihin, hindi niya nababasa. Wala talaga. Pati BCM nyo, body control module. So walang magbibigay talaga ng supply.
ng kuryente. So dito pa lang, lost communication with ECM. So hindi to i-start. Walang magbibigay ng kuryente doon sa ating mga spark plug. Ngayon, pinapatignan ko lang yung code ng computer kung may mabibili tayo. Kasi yung Toyota Raze na nandoon, walang available na computer kahit sa kasa kami magtanong. So ito, tignan lang natin yung code nito. Pagka wala, nako, diyan tayo magkakaproblema. Hindi po dito sa Coaching Kuba ito. Ito yung doon sa Toyota Vios. Oh, yung computer box niya yung 3L. Naku, napakahirap hanapin ng computer box na ito. Tapos ito kasi ay made in the Philippines na. Ngayon, itong computer box niya, pinagalaw niya na sa iba. Ayan, oh, naghinang na, nagbutas na dito. Oh. Oh. So ito ay nalubog sa baha. Tapos nasira ang computer box, pinagalaw niya na. Di lalong wala na itong mangyayaring maganda. Kasi doon pa lang sa nalubog sa baha, ang isang computer box magkakaroon na talaga ng problema. Mga kapatid, hindi po ito sa Coaching Kuba. Ito po ay dun sa Toyota Vios na nasa labas. So, ang sabi ng may-ari, humanap ng computer box. Ngayon, hindi lang computer box ang may problema dito. Pati po yung kanyang transmission. Pati yung BCM, body control module. So, marami-raming trabaho ang gagawin doon sa nalubog sa baha. Pero itong Volkswagen, kahit ilubog mo ng ilubog sa baha yan, oh, hindi baling masira makina, i-overhaul lang natin, okay na ulit. Yun nga bulok na, yun oh, yung tukayo ko. Oh, maayos pa po natin. At itong computer box, bigay ko muna kay Manang Jamie. Maghahanap ka niyan, yung computer box na yan para doon sa Corolla Vios na bagong dating. Sige nga, try, testing. Ang lakas sa kuryente. Ano to? Lumilipad yung kuryente. Lumalabas. Sobrang lakas. Kaya nagkakaroon ng problema. Kailangan talagang mag-ano tayo ng contact point bukas kasi parang grounded eh. Pag ginalaw ko ulit yung contact point, sinettings ko na naman, under na naman yan. Pagka wawala na naman kasi bumibitaw yung natin, yung contact point. Sige. Patay mo, alisin mo yung starter! Yan. Bitaw! Nawawala kuryente. Sige. Bitaw! Tingnan mo na. Wala. Okay na yun. Lumilipad yung kuryente. Magpapalit tayo ng papalit tayo ng mga high tension wire. Kasi okay sana, lakas ng kuryente natin. Kaya alam kung saan pumupunta. Naguguluhan yung yung makina natin. Pero mga kapatid, yun muna. Ang dumi-dumi ko. Oh. So ibig sabihin, pag 20 years yung sasakyan, in-stock mo, palitan mo lahat yung high tension wire. Nagliliparan siya yung high voltage. Kaya pagka ganon, siyempre, magkakaroon din ng epekto yon sa ating makina. Kaya hindi siya makasunog ng tamang gasolina. Yung kanina naman, dahil sa sobrang lakas ng, akin na yung karburador na isa. Ito mga kapatid. Itong isang karburador, sobrang lakas ng buga niya. Oh, tingnan nyo, para siyang para siyang fountain. Oh. Sa sobrang lakas nun, malulunod talaga kaagad yung ating makina. Yung mag-overfuel siya, magiging rich. Kaya kanina sobrang itim ng usok. Pero tingin ko, okay pa to. Pagaganahin muna natin dito, pero magpapalit tayo ng high tension wire bukas. Mag-order ka. Bawat high tension wire na yan, o kaya gamitin mo muna yung nandun sa isa. I-test muna natin yun, tapos palit din ng contact point. So yun muna mga kapatid, maraming salamat sa panonood nyo nitong ating pag-testing sa makina nitong Volkswagen Beetle na ito, Coaching Pagong, Coaching Kuba. Umandar na yung makina, sobrang itim lang ng usok ang ina, kaya po ganito ang nangyari sa
katawan ko. Nakaganti na sa akin si Nel. Hindi siya totally kalawang. Parang nabulok yung gasolina. Parang alkitran, ano? Baka dumi. So, yan yung pinagsamang pinagsamang tubig, moisture, saka yung naiwan na gasolina. 20 years bago nabuksan itong tangke, kinalawang na talaga. Parang may butas ako nakita. Ayun, butas na. Butas na rito. So yan mga kapatid, salamat po ng marami sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat.